the world to come. Unsa day ang eschatology sa early church, sa New Testament church kaniadto. Okay, so continue ni siya, no? So bali nahulog siya subtopic sa tuang Article 18 and ato paghisgutan kung unsa ang ilahang mga belief kaniadto mahitungod sa final days, no, or the end times. Sa dili pa ta mag-adto sa tong lesson ato ning sugdan pinaagi sa pagampo. Bro, palihog ko. Yes, sir. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this wonderful morning. Salamat kayo, Lord, sa time, Lord God. We thank you, Lord, and Sunday again. And it's your day, Lord God, and thank you for joining us, Lord God, na i-giving them this Saturday, it's a special day of the week. And it's remind us, Lord God, that we are privileged, Lord, to be here today. And Lord, as we start our Sunday school, Lord God, we ask for forgiveness, Lord, sa tanan ng mga sa dahil mo, and help us, Lord, na masabtan na mo ang mga tulang Lord, and especially ang mga sa mga kinapod, Lord. Help us, Lord, na mga comprehension, please, and mga kabutan, Lord, and also asking for guidance, Lord, sa tao na mag-send or mag-message today, Lord, giving this that we're guiding, Lord, we thank you for everything in Christ's name. Amen. Amen. Thank you for the prayer. Palihog mong lingkod ang tanan. Welcome sa tuwang Sunday school. And I praise God ani nga privilege, no, nga magtudlo kaninyo. Now, early church. Unsa ilahang pagtuo mahitungod sa end times? Unsa ilahang eschatology, no, in short. Now, ang first century ng mga Kristohanon, ng mga believers, they believe gihapon, no, na si Christ is mubalik dayon si Christ, and then sa iyang pagbalik na ay resurrection nga mahitabo, and then after sa resurrection na ay judgment, and then after sa judgment is ang kaning two states, no, sa kung asa ang tao padulong mo na ilahang eschatology, no, kaniadto, no. And we will be exploring today, no, sa usang paagi ang kita maparehas ang atong conviction today as Kristohanon today, no. Unsa ato ang reflection sa ilahang conviction pod kaniadto. Unsa gid ini ilahang pagtuo, no, mahitungod sa last days. Ang igsoon ay ta magpadayon at sa basahon ng ato ang confession, Article 18, na nasa inyong handouts. Sabay tamang igsoon, we believe that the end of the world is approaching, and at the last day, Christ will descend from heaven and raise the dead from the grave to final retribution. That a solemn separation will then take place, that the wicked will be adjudged to endless punishment, and the righteous to endless joy, and that this judgment will fix forever the final state of men in heaven or hell on the principles of righteousness. Amen. Okay, so unsa day ang eschatology? Eschatology is composing of two Greek words, eschatos, pasabot, last or final, and then logos, meaning study. So in short, this is the study of final days or the last days or the end times. And unsa mahitabo, no, sa end times, no, sama sa gingon kaniya, Christ will return, there is a resurrection, judgment, mo follow sa resurrection, there's a judgment, and then final state, no, sa humanity, either heaven or hell. And then the New Testament church, they live in and the New Testament church nagkinabuhi sila kaniadto in urgency, no, nga ang ilahang pagtuo is mobalik dayon si Kristo. Ang kaning pagbalik ni Kristo will occur diri sa ilahang lifetime. Okay? And then naay mga several factors, no, na shapen ang ilahang kaning eschatology, ang ilahang understanding, no, mahitungod sa last days. Okay? Unang-una, the resurrection of Jesus. Ang resurrection ni Christ nahimo siyang basis or anchor sa ilahang hope kaniadto, no, because kay na resurrect si Christ, ang sinahitabo, they believe that because of Christ risen from the dead, ang kaning kamatayon has no final say na. Okay?
Wala na. They are actually, during that time, they are actually tasting ang kaning, na may foretaste sa eternity. No? Mo na, ilahang ginakuptan, ilahang basis sa ilahang hope kaniadto ang kaning resurrection ni Christ. Ikaduha, the fulfillment of Joel chapter 2. Kaya kaning Joel chapter 2 is pointing, especially the verse 28 sa Joel, it is pointing sa nahitabo dito sa the day of Pentecost. Katong naka-record sa Acts chapter 2 verse 17. Okay? Sige daw, basahon na nato ni B. Basahon na nato ang Joel chapter 2 verse 28. Verse 28, Pastor. Ano, Pastor? 28. Joel chapter 2 verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Okay, how about ang Acts 2:17? Itong basahon. Acts 2:17. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon the flesh, upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Yes, parehas, no? Ang naka-record sa Joel 2, especially verse 28, is mauning gisulti sa Acts 2, chapter 17. Ang mga Kristohanon kaniadto nga nakabasa niini naaning tungura nasabtan dayon nila na ang kaning naa sa Acts 2:17 mo ni ang signal na ang last day is nagsugod na. No, nagsugod na. And mo na ang isa nga na shapen no sa ilahang understanding mahitungod sa last days. Ikatulo, persecution and suffering. Unsa man nga mga believers na ani sila sa kinsa man na naghari ani nga panahon, di ba? Ang Roma, no? Si leader ani si Nero, si kinsa pa to isa. Basta gina-persecute nila no ang mga believers. Gina-persecute nila. And kani nga persecution maoy nagka-intensify sa ilahang longing na unta mabalik na dayon si Kristo. No? Kana, isa ng persecution and suffering. And then the last is kaning mga apostles, no? Tungod kay na yung mga writings, si Paul, si Peter, and si John, na sila yung writings na, ang nakafocus, no? Ang focus is kaning, ang hope na mubalik si Kristo, no? Na mubalik si Kristo sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon kaniadto, nagkupot sila ani nga hope, nga unsa, mubalik si Kristo. Okay? Those are factors. Yes, factors. Bisan gani ang ato ang mga early church fathers, no? They have the same eschatological thought, no? Mahitungod sa kaning last days, no? Si Irenaeus, si Hippolytus, si Origen, bisan gani si Tertullian, no? They have the same pattern. Unsa man to nga pattern? Akong baligon, Christ will return, and then followed by resurrection, and then judgment, and then after judgment, kani, destiny. No, either heaven or hell. Okay. Sa to ang topic, natay tulo ka butang nga paghisgutan. Una, what does the early church believe about the second coming of Christ? Ikaduha, what does the early church believe about resurrection and the final judgment? And then ikatulo, what does the early church believe about the eternal states of samani, heaven and hell? But today we will be focusing sa ato ang first point. What does the early church believe about the second coming of Christ? Una, the early church believed that Christ would return soon. Nga mabalik na yun si Kristo. No? Yes, balik ko na ako, Roman Empire, grabe ang persecution, grabe ang kaning
power, widespread ang kaning suffering sa mga believers ni Christ kaniadto. And then, they have this anticipation nga mobalik din si Christ. Nga naman, Acts 1:11, no? Unsay nahitabo dito sa Acts 1:11, na promise, na angelic promise. Acts 1:9, na dito ning ascend si Christ, imbalik siya sa langit, and then verse 11, na angelic promise. Unsa to? Sige daw, basahan na to. Verse 11. Acts 1, verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Okay. So there's a promise that in the same manner, the same Jesus will descend from heaven, will return. No, will return. And then, ang kaninga promise, mao'y makaingon ka nga, mas ming grabe ang ilahang hope, no? Ming grabe ilang hope na tungod kay mobalik si Christ, kadiyo karaning mga kalisod. Mga sufferings diri kay kabalo mo sinahitabo kaniadto sa Roman Empire. Ang mga believers, mga Kristiyanon, ginahimo silang suga sa dalan. Ginahimo silang suga. And then, unsay ginakoptan sa mga believers dito? Kaning pagbalik ni Christ. Kaya na to ni. Kaya na to ni. No? Muna ilahang ginatawag na daily lifeline. Ang kanang mubalik si Kristo. Muna ginakoptan yun nila. No? Muna na-endure nila ang sufferings, persecution kaniadto. And then, sa hinay-hinay, mo po'y nag-shapen sa ilahang pagtuo, mahitungod sa end times. Okay. Bisan gani sa 1 Corinthians 6:22 daw, basahan na to, na ay Aramaic word diha nga tumabasa, na kundi in there is a cry, no, nga nang hinaot nga mabalik na unta ang Dios. Sige daw, 1 Corinthians 6:22. And 6 shall be 16. 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16 ba? 16. 22. 1 Corinthians 16, verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anatiwa maranatha. Oh, Maranatha. That's an Aramaic word na but pasabot, balik na, O Lord. No? Come, O Lord, balik na. And naay-record kaniadto, naay-writings kaniadto nga ginagamit sa mga believers outside the New Testament as guide nila. Gidawag siya the Didache. No? The Didache, also known as the teaching of the 12 apostles. These are writings that is outside sa New Testament. Unsay sulod ani, naga-contain siya moral instructions, baptism rituals, bisan gani ang church leadership nga guidelines na adiri sa the Didache. And then naka-record dito that every time na magampo sila, naagi kaning closing prayer na makita nimo dito, Maranatha. No, naay prayer nila dito, urgent. This ginatawag nila ng urgent prayer. Ano daw? Let grace come and let this world pass away. Maranatha. Amen. But pasabot, come, O Lord. Balik na. No, they are gina-expect yun nila, no, during their timeline kaniadto nga mahitabo ning pagbalik ni Christ, no, na kaning pagbalik ni Christ so sa gayto nahimo ning living hope nila, ilahang lifeline kaniadto, nan mo'y nag-shapen sa ilahang how they worship, how they pray, unsaon nila pag-greet sa ilahang mga kaigsunan kaniadto, bisan gani ang pagabot sa kanang musugot na sila patyon sila, no? Musugot na sila patyon. Tungod lagi kay mubalik ang Ginoo, no? Muna ilahang ginakuptan kaniadto. Bisan gani si Apostol Pablo, nabadre? Okay. Si Apostol Pablo, nagsulat sa letter dito sa mga believers, no, sa Thessalonica, na gi-persecute gyud pag-ayo. Okay? Unsay gisulat ni Pablo dito. Atong basahan ng 1 Thessalonians 4:16-17. Unya mabati ang sige sa pagmanto o ang tingog sa tagil, inuman ang dalo sa kumpita sa Diyos. Kung sa Ginoo gikan sa langit, unang
Muhay unang banaw ngadto namatay nga nagtuo kang Kristo. Nagtuo kang Kristo. Okay, so yeah. Gisulatan ni Pablo, kaning mga gi-persecute, yun naman na amang ginahitabuan ni nga nabalakan na sila. Nga, o man kabalik ang Ginoo, nangamatay na itong mga kauban diri sa simbahan. Nabalakan na sila. No? And then, ang sa iyo ni Pablo, ngunani ang mahitabo in the last days. The second coming is personal. No? Mukunsad ang Ginoo, ingon dito sa gibasa ni Kuya Wilson. Sige lang, ang pattern man no? Okay, kaya ang 17, nagtudlo na siya dito sa resurrection. Pero ang unang pattern is ang second coming personal na pagbalik ni Christ. Ako ninaisgutan last Sunday, meaning this is physical, personal return ni Christ. He descend from heaven. Napaganito yung mga tingog imong nabasa, di ba? Mga tingog na ay audible sounds, meaning tanang tao makabantay gud ani. And then sa iyang pagbalik, sa iyang pagkunsad gikan sa langit sa sunod. Verse 17, na ay resurrection. And ang una banhawon is katong nangamatay diha kay Kristo. Matoy pa sa gingon nimo ya, di ba? Na mo na nahitabo kaniadto kay nabalaga naman sila. O man kabalik ang Ginoo nangamatay naman niya itong usa man ni sila basin mabiyaan ni pag-abot sa kingdom of heaven. Comfort ni Pablo, no? Gi-comfort niya ang mga Kristohanon dito. That's an example no na ang ilahang kinabuhi kaniadto nagkumpot gid sila aning hope na mobalik dayon si Christ. Okay? Anyway, as we continue no sa tong lesson na to, pag yun yung maisgutan nun niya, no? Labi na sa third point. Okay. Sa last verses sa New Testament, Revelation 22:20, sigingon dito. No? He who testifies to these things says, unsa ingon ni Christ, surely I am coming quickly. Tinuod gayud nga hapit na kumabalik ang ingon ni Christ, unsa tubag ni Juan, hinaot pa Ginoong Dios, balik na. There's a hope, there's a comfort kaniadto luyo sa persecution. Unsa ganitong ilang ginakuptan sa ilang lifeline sa ganito? Ang pagbalik ni Kristo. Yes. Mao ni ang nagshapen. Yes, balikon nako sa ilahang the way they worship, ang ilahang pagampo. Bisan gani unsaon nila pag-respond sa naay pagsulay nga moabot, naay kalisod nga moabot, how they respond, how they view their sufferings. No? Dako kayog natabang ang kanilang hope nga mobalik dayon si Kristo. So that's our first point na gets ba ninyo na nasabtan ba? Kung ay pangutana, pwede rin mangutana ha? Then, ikaduha, mo nitong sa Revelation 22:20, surely, ay ang si Kristo, surely I come quickly. No? Next, point B. Unsa man ni? The early church believed Christ's return calls for holy and faithful living. If you remember kaniadto, nagwali si Pastor Paul about sa 7 churches, naisgutan niya si Polycarp of Smyrna. Si Polycarp, makaingon ka nga, gikinabuhi yun niya ang kaning prinsipyo sa Kristohanon. While waiting diha sa Dios siyang pagbalik, we should live a holy living in a faithful living. Isa ka example, si Polycarp. Kung nahitabo siya ha. Nahitabo ka Polycarp, sa dihang dakpon na siya, o gibuhat niya sa mga katong Roman soldiers, ihapang kitagag pagkaon, gipa-snap pa niya. Lingkod sa mo diha, kuha sa hugkok, dalan sa tamog maruya, lingkod sa mo. Tapos, pwede ba nga mag-praise ako, mag-ampo sa ako? And then, pag humanog ampo ni Polycarp, nahitabo, kalmado ra po siya nga ning sunod, ning uban sa mga Roman soldiers, no? And then, si Polycarp, pastor ni siya sa Smyrna, and then, ang yahan kinabuhi, ang entire life, gi-prepare niya ang mga believers dito, na unsa? Gi-prepare niya ang mga believers dito, na kung mubalik man galing ang Diyos, mubalik ang Diyos anytime,
dapat maabtan mo ni Kristo sa pagbalik na nakinabuhi mo nga faithful. Ginabuhat ninyo ginabuhat ninyo ang kung saan gisugo sa Dios. Okay? Kung saan ang gisugo sa Dios. Wait lang, dali sa ta. Okay. Si Polycarp nag-send gani siya letter no sa Philippians. Ang ingon niya siyang letter, serve faithfully, forgive generously, love genuinely because the judge is coming. There's a comfort and there's a reminder. Okay? Muna yung letter sa Philippians. And then, actually, makita nato ni siya sa Matthew 24, 42 to 44. Sino? Basahon doon nato ni. Matthew 24, 42 to 44. Matthew 24, 42 to 44. Watch therefore, for ye know not what our Lord hath come. 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watched that he would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. 44. Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Okay, so naatay mga verbs na makita diha. No, you have to know first na mabalik ang Diyos. And then, while waiting, sige ingon, you have to be watchful. In what way ta maging watchful? Kita mga Kristohanon. You have to remain, meaning you have to remain spiritually alert in your prayers, pag-study nimo sa scriptures, pag-resist nimo sa sala, bisan pa man ang imong pag-serve sa imong kaigsunan diri sa church. No? That's being watchful, spiritually ready. And then last is ang kaning readiness, no? Active in waiting, meaning you have to be active sa imong paghulat. Diya, samtang nagpaabot ka, you have to be active. Kung sabutan ng being active, being faithful. No? Being faithful. Sama sa ingon, we have to be prepared, no? Mo po ni ang role karon sa mga pastors today, gina-prepare nila, no? Ang kaning faithful na mga pastors, they are preparing ang believers na sa dihang mobalik ang Diyos, maabtan sa Diyos, ang kaning mga believers na they are living faithfully, ginabuhat nila kung saan gisugo sa Diyos kanila. Kung saan ang gisugo sa Diyos, di ay. Kung saan ang gisugo sa Diyos? Ay, nadidiri. Sorry. Morning gisugo sa Diyos. Thou shalt love the Lord thy God, no, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ikadua. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ginabuhat ba ni mo ni? Kaya mo, sin pag-abot sa Ginoo, maulaw na lang na, kaya ano mo ni ginabuhat, no? Mo na ang trabaho, no? Mo nang gibuhat ni Polycarp sa Smyrna, and also, I believe, ang mga faithful pastors karon, they are also doing this. No, they are preparing the congregation sa dihang mabalik ang Dios, maabtan ta niya na ginabuhat nato faithfully ang gisugo niya kanato, no? Na we are preparing actually, pero pag abot sa Dios, unsa atong baton, welcome na ta. Atong welcome ng Dios, no? Nata sa welcome team, tapos na atong preparation team, no? Wala. Unsa pa ba? We should live in faithfulness. Kay ulaw kayo, mabtan ta sa Ginoo nga mag-isolate ta. No, ulaw kayo. Asa naman to si Brother Kuan? Di ba sabay man to ninyo? Biya may kabalo Lord. Okay. Taod-taod na biya to nag-isolate. Kasi nag-ninja na to, no? Sige kayo, no? So that's ato ang mabalik mo ni? Ito ang second point. Kung sa ito itong second point, the early church believed Christ's return calls for holy living and faithful living. No? While waiting, we have to equip ourselves, we have to comfort one another, we have to exhort one another, no? Kana. O ginawat pa, no, nga sa dihang mabalik ang Diyos, padayon gyapon nato na mabtan niya na ginabuhat nato, no? So gyud ang gisugo niya diya sa scriptures, iyang revealed, no, nga commandments diya sa scriptures. Second, bro. Second?
Kaya, the early church believed Christ's return calls for holy and faithful living. Okay. Next, dirita sa tong last point, o dirita magtapos. The early church, had the right heart. They have the right heart at the wrong timeline. Unsa ba ni na nabay negative ani nabay unsa may nahitabo ani nganong unani man atong third point. Now, sama sa atong mga gipangisgutan ganiha, commendable kayo. Commendable kayo ang ilahang watchfulness, ang ilahang longing while waiting sa pagbalik ni Christ. But then again, they are expecting na ang kaning pagbalik ni Christ will happen during their timeline. No, mautong sa 1 Thessalonians na nahitabo, nabalaka na sila. And then there's comfort, letter gipadala si Pablo sama sa naisgutan ganiya, no? They have the right heart, but nahitabo kaniadto. But actually na comfort ra pud sila ani ato makita na that is recorded diha sa scripture. Okay. Una, 1 Thessalonians 13 to 18 mo na itong gisgutan kaniya pero dive pataani. Sige daw. 1 Thessalonians 4, 13 to 18 kasi next. Okay, kasi next mabasa. Ikaw, Pastor. Adri na lang sa. 1 Thessalonians 4, 13 to 18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 18. Wherefore, comfort one another with these words. Thank you, Pastor. Dito kayong last nga phrase sa verse 17, no? So shall we ever be with the Lord siya ang pagbalik, no? This episode was written para sa itong mga believers sa Thessalonica, and then they strongly believe na mabalik yun si Kristo. That is imminent. Imminent meaning unavoidable, mahitabo yun ni. Di ni siya pwede mo mulaktaw, mahitabo yun ni mo balik si Christ. And then, as they go on, Samsung ingon ganiya, as they go on sa pagkinabuhi, ang mga kaigsuonan nila kaniadto nangamatay na, hinihini nagkamatay. So nanay confusion na hitabo. Nanay kanang kaguol, kabalaka nga nahitabo kaniadto unsa man ni? Nangamatay naman imong kauban. Unya mo balik si Kristo ugma kini maabtan, nalubong na biya. Basig ma-miss nila ang resurrection, so ano man ni? No? But sama sa itong gibasa, this is an assurance, no? Gisulatan sila ni Pablo na kaning mga nangamatay na sa pagbalik ni Christ, wala sila sa disadvantage nga side, no? Dili sila ma-left behind. Di ba? Nabasa ni Pastor Aldrin ganiya na katong mga nangamatay kay Kristo, sila ang una banhawon, no? And then, sa katong verses, gi-explain ito ni Pablo na na si Kristo namatay and He rose again. And then therefore, believers na namatay din ang Kristo will rise again also. And then sa dihang pag mubalik si Kristo, masay sunod siyang pagbalik na ay judgment.
And then the living believers will be caught up together with them to meet the Lord. Mo na to sa verse 17, last na comfort sa tuwa. And so shall we ever be with the Lord. Sa pagbalik sa Ginoo, makauban na ginato siya. Dili, bisan pag namatay ka sa wala pa ang Ginoo, nakabalik na comfort. Kay you will be risen also. Kay si Kristo man ang una na risen, no? There's a promise, no? Nga as long as bisan kani unbeliever sa itong verse ay nga bisan ang unbeliever iapil og banhaw pero unahon gyud ning mga believer no ni Christ. Okay? So muna ang background sa 1 Thessalonians, no, na they have the heart na they have the kaning desire na unta mobalik na dayon si Kristo. They live in holiness, they live in urgency, and then but ang nahitabo lang is naay negative, no, they are at the wrong timeline, but there is a comfort nga naman sama sa itong nabasa na ay resurrection diya sa pagbalik ni Christ. Okay? Mali, dirita sa Acts na po, sa katong mga early believers dito sa Jerusalem. Sige, Acts 4:32 to 35. Acts 4:32 to 35. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which had possessed was restored, that they had all things common. And with great power gave apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold. 35, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Okay, so makita nato dire na mga early believers dito sa Jerusalem, ginabaligyan na nila ilang mga possessions, then ang halin ilang ginashare nila equally. Now, wala na to makita diri sa chapter 4, di na to mabasa, di na to makita, wala gi directly pagingon sa chapter 4 na ang reason ba sa ilang pagbaligya, sa ilang possessions is tungod kay they are expecting ang pagbalik sa Dios. No, dili siya directly giingon, but ang mga scholars kaniadto, they believe na isa ni sa reason nganong ginabaligya na nila kaniadto ilang possessions, no? Unsa pa ito nakita diri na kanang ang halin gibahin-bahin wala they expecting dili siya directly giingon sa chapter 4, but kung tanaw nimo mga epistles, especially sa mga churches, tanaw nimo ang atmosphere is they are living in urgency. They are expecting na mabalik dayon si Kristo. Wala siya directly gingon sa Acts 4, but ang mga scholars, they believe na isa ni sa reason nganong gibaligya na nila kaniadto. And then karon, naay nahitabo. Tungod kay wala pa man kabalik ang Ginoo, nangapobre na mga nasa 1 Corinthians katong giingnan na niya mga taga-Corintos Pablo, nga tabangin ninyong mga Kristohanon nga naglisod dito sa Jerusalem, nga naman mo man ning nahitabo, gipambaligya ni nila ng possessions. Kaya abi nila mabalik din ang Dios. Ay hitabo. They have the heart. No, they have the heart, but at the wrong timeline. Mangutana ko, mali bang gibuhat nila? Nga gibalikan nila ang possessions, and then mga kaptangan nila gipambaligya nila, then ang halin gibahin-bahin nila. Mali ba ang ilang gibuhat? No. Dili mali. Doon nagresulta siya sa kalisod, sa poverty, sa Jerusalem believers kaniadto. Dagan magog aspeto gud no nga pwede mahimong rason ngano naglisod sila kaniadto. Nang una is kaning persecution. Di ba? Pag Kristohanon ka, na kay negosyo sa may tabo sa imo gubaon na sa mga mga dili Kristohanon.
Dili mali ang ilahang gibuhat kaniadto. They have the heart, no? They have the heart. Na ang halin is ibahin-bahin sa mga naglisod pud nga mga believers, but then yan ay nahitabo, naglisod pud sila, but makita nato no nga katong epistle ni Paul sa 1 Corinthians no katong gi-instruction na niya nga kuhaon ako ang tapukan na ninyo daan kay para pagana nako akong kuhaon no kay dalaon ako sa Jerusalem ang kaning inyuhang offering no inyong offering kay ato ni itabang dito sa mga naglisod sa Jerusalem naga pa though it's negative but there's a comfort no there's a comfort they live at the wrong timeline but their heart no ang ilahang kasing-kasing makita nato that they are living in urgency they are living na kanang luyo sa kalisod na ay lifeline na ilang ginakuptan nga kung diin anytime at any moment mabalik si Kristo mo na ilang ginakuptan kaniadto okay na sabtan ba ninyo actually dagan pa man tayo makita sa Bible na ganitong mga sa Thessalonians chapter 2 man yata na epistle 2 nangito wala na nanarbaho pastor di ba wala na sila nanarbaho kay abi nila mabalik na dayon si Kristo no napatay mga makitaan no sa mga epistles now dirita magtapos okay nasabtan ba ninyo na they have the right heart though mali ang timeline but they live no kung di nang ilang conviction makaingon ta nga unta unanin pa tong conviction no samtang nagkinabuhi kita karon as Kristohanon ngano man because kabaluta unavoidable na gyud mahitabo gyud ni mabalik si Kristo and then it's imminent but we are living sa kaning shadow of imminence na kung diin we have to live in readiness in urgency especially in faithfulness required ni siya no okay Acts 1:6-7 akong basahan when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His power. Meaning, wala ako kabalo. Ang amahan lang na kabalo, kanus ako mabalik. Mo po na yung giingon sa Mark 13:32. Wala kabalo si Kristo sa adlaw, wala siya kabalo sa oras. Bisan gani yung mga anghel sa langit, wala kabalo. Ang amahan lang ang nakabalo, kanus siya mabalik. That's why we should reflect sa mga Kristohanon kaniadto. The way sila nagkinabuhi, how their eschatology shaped the way they worship, the way they pray, kung saan nila pagtagad sila ang mga kaigsunan sulod sa church, bisan pa man ang pag-welcome, pag-respond nila sa mga kalisod sufferings, daghan kitang makita sila na we can apply today as believers. So that's it sa to ang lesson for today. What does the early church believe about the second coming? Unsa itong first point na to? So the early church believe that Christ will return soon. Ikaduha, unsa ito? The early church believe Christ's return calls for holy and faithful living. And then last, the early church had the right heart, at the wrong timeline, no? And then next Sunday, if tagaan ko opportunity ato ning matiwas kaning remaining 2 points kung unsa ilang pagtuo sa unsa ang belief sa New Testament church pagabot sa resurrection and final judgment, and then ang isa is ang eternal states unsa ilang belief ani heaven and hell So that's it for today. Exactly 10. Okay? Basig pwede dito makakuha ng isa ka pangutana, maka-entertain ng isa ka pangutana. Basig na gusto mangutana. Yes, bro. Ana lang ka. Okay. Basig na gusto mangutana, gusto maghatag sa ilang mag-share sa ilang inputs, okay? Tungkol sa ilang nasabdan, pwede ra pod. Okay? Sige, kung wala na, ato na ipadayon next Sunday. Okay? Kung wala na, ato na tapuson, pinagi sa pag-ampo. Akong hangyoon si... Kinsa man. Kailani, pwede ka, Kailani?
Adrita kay Brad Jun, kay Nasa Duol. Ikaw lang, Brad, kay Nakas Duol, Brad. Closing prayer. Lord, salamat Ginoo. Sa imong kamaayo, Lord. Ginoo, salamat kay Ginoo na Lord ang Sunday School. O Lord, ako nag-aampo kanimo Lord na among palibawon kamong Lord, ikaw mag-refer sa ako ang kasing-kasing sa mga pamunaw na Lord. O Ginoo, upali ang among mga kaisunan Lord na pagtulong pa rin Lord. Abot lang sa ipin sa Lord. Lord, ako pinasalig si mga Lord, pati po Lord, ang among ang pastor Lord, ang maglito Lord, ikaw po, maghahakap sa iya, o more knowledge mo. Sa mga po Lord na talaan niyo o pagsawag niyo sa misano. Ang kalintangan Lord, ako pinasalig si mga Lord, in Jesus' name, Amen. Amen.